kapuso aktor, tatapatan na si Coco Martin sa pangalawang pagkakataon. Maungusa na kaya nila si Tanggol? Tingnan ang mga detalye. Nitong Biyernes, November 3, nakapagtala ng ratings na 11.3% ang finale episode ng Maging Sino Ka Man na Vary Portesa at David Licauco. Subalit mas mataas pa rin ang aggregated ratings na may 15.3% na natamo ng FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin sa mga networks na A2C, TV5 at Kapamilya Channel. Kaya't marami ang kakaibang pag-iintriga tungkol sa mga kaganapan sa Monday night, lalo't sinabi ni Coco Martin na kanilang hinihintay ang pagsisimula ng Black Rider ni Roro Madrid. Ang Black Rider ang inaasahang papalit sa time slot na iniwan ng Maging Sino Ka Man. Ngunit hindi raw ito iniisip ni Roro Madrid, ang kapuso primetime prince, dahil malaki ang kanyang paghanga at paggalang kay Coco Martin. Nahiya si Roro Madrid kapag sinasabi sa kanya na ang kanyang programa ang nagtapos ng FPJ sa probinsyano ni Coco Martin. Ipinunto niya na nagkataon lang na ang kanyang programa ang katapat ng pagtatapos ng teleserye ni Coco Martin. Hindi rin itinatanggi ni Roro na nararamdaman niya ang pressure sa pagsisimula ng Black Rider. Aniya, to be honest, yung competition nandyan lang po naman yan. Hindi naman yan mawawala. Pero for me, kaysa makipag-compete ako with other people, I'd rather compete with myself so that everyday may lagi po ako nakapakita at kilala ko naman ako ever since ganyan ako. Gusto ko lagi akong mag-improve, lagi ko pinapapatunayan na kaya ko yung mga bagay, so doon ako mas nag-focus at nagpagaling. Syempre po may pressure, of course, lahat naman po tayo gustong maging successful po yung mga projects po na ginagawa natin. But for me, more than anything else, yung makapagbigay po ng magandang programa sa mga manonood, mas nakakatutok po ako doon. I mean, as an actor, my goal is to entertain people, so doon po ako sa nakafocus rather than competing or ma-pressure sa mga bagay. Nitong Biyernes, November 3, unang nanguna sa Battle of Noontime shows ang E18 ng TV5 na mayroong 4.6% na rating, subalit kasunod ng Itbulaga ng GMA7 na may 4% at ang It's Showtime na Kapamilya Channel, A2C at GTV na may 3% na rating. Pagkatapos ng Itbulaga, sumunod ang afternoon drama series na Abot Kamay na Pangarap na may 13.1% na rating. Habang may 1.7% naman ang katapat nitong Pera-Perasong Paraiso na may ng TV5. Ang Magandang Dilag ay nakakuha ng 11.8% at 1.3% naman ang rating na Nag-aapoy na Damdamin. Sumunod ang The Missing Husband na may 7.8% na rating. Ang Fast Talk with Boy Abunda ay may 6% at kasunod nito ay ang Deadly Affair na may 3.2% na rating. Ang Kabilang Dako naman, ang Family Feud ay mayroong 10.5% na rating at ang Minute to Win It ay may 1.3% na rating. Sa primetime, nangunguna ang 24 Oras na may 15% na rating, samantalang ang TV Patrol sa Kapamilya Channel na may 4% at The Frontline na CB5 ay 3.9% na rating. Sa Battle of Noontime shows, 3 beses nang naungusan ng Itbulaga ang programa ng TVJ at Legit Love Arcades. Maliit din ang agwat ng Can't Buy Me Love sa Love Before Sunrise, minsan ang naungusan ng serye ni Diana Estrillo at Bay Alonso ang Don Bell series. Sa Netflix Philippines, patuloy pa rin nakasikatan ng series ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ito ay nananatiling numero 1 sa 8 pwesto sa TV show sa streaming ng Netflix PH. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Chris Jerry Cruz, kay Slapshock Masinda Dibigal at kay Gloria Tortuga. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.